Walker and Valek setting seried the invisible war. Tayo sa ito, kadex more day makita at sa pamamagitan ng pananampalataya. Sinasabi sa atin ng Biblia na lumalakad tayo sa pananampalataya, hindi sa nakikita. Kaya madalas hindi natin nauunawaan ang nangyayari hanggang huminto tayo at nakita kung paano ang isang maliit na argumento sa isang kasal ay maaaring lumaki ng husto. Tell morning da sa finian and top stop promari krong kaaway ang nagtutulak dito. Laging may mas marami pang nangyayari kaysa sa ating napapansin. Okay? Sana ay binabasa mo ang aklat ni Job, aking pangit na pari. Maraming sa mga kaisipan, konsepto, ang mas nabibigyang pangunawa. Say, Lord, and mabagsak sa isa. Sigahan yung sa aklat ni Job. Sway rin matututunan tungkol sa spiritual na digmaan sa bagong tipan. Malinaw naman. To get sa naiswar depensa. Nito nakakpaglafan sa laman at dugo o di laban sa mga pamunuan at kapangyarihan. Pinag-uusapan ni Pablo ang baluti ng Diyos sa Efeso Kabanata 6, pero gusto ko si Job para siyang mandirigmang hubad. Nakikipaglaban siya. Wala siyang ganong sandata kumpara sa atin, pero lumalaban pa rin siya. Trade sang nas lubakta kansanta diya yung armas ng digmaan. That's most like Job, ikan namon to sa pag-saping kandan Simon at makapangyarihan si Job at doon paano siya nagkaroon ng 10 anak. Siya ang pinakadakilang tao sa lahat ng tao. Toro sa mga ng North-Teresasyon, may anak sa naipalitan sa pagdaraos ng mga salusalo sa kanilang mga tahanan. Inaanyayahan nila ang 3 kapatid nilang babae na makisalo at maginuman sa kanila na talaga namang hindi pangkaraniwan sa kanilang kultura. Ngunit yan ay isang bahagi pa lamang sa aklat ni Job na nagdadala ng kahalagahan at karangalan ng kasal. Iris getting wise sites where he is born a motherless boy. Devos cab at the UI and then big sa the best life than the praise of Nilbawa. Wafaran or is with mga baifan. Tatay 5, nadaos na ang panahon ng pagdiriwang, pinapunta ni Job ang mga anak niya para linisin nila ang kanilang sarili. Sa umaga, mag-aalay siya ng handog na susunugin para sa bawat isa sa kanila. Iniisip na baka nag-asala ang mga anak niya at isinumpa ang Diyos sa kanilang mga puso. Ito ang regular na gawain ni Job. Custom. Ginagawa ni Job ang kanyang bahagi. Ang ganyan kalambata talaga niya na ito ay naglalagay ng proteksyon sa kanyang mga anak. Hindi ko lubos maipaliwanag, pero alam ko na hindi ito simpleng kristyanong kapangyarihan lang para kay Job. Hindi ito basta panrelihiyosong ritual na sana'y magdala ng swerte. Alam niya ang kapangyarihan ng dugo. Alam sa mga sa Garden ng Eden sa Genesis Kabanata 3, versikulo 15. At siguro isa sa mga pinakakilalang talata na binabanggit ko sa buong aklat na ito ay Genesis 3:15, kung saan nagkasala sina Adan at Eva, hinarap ni Jesus si Satanas. At sinabi niya na maglalagay siya ng digmaan sa pagitan ng binhi ng babae at ng binhi ni Satanas. At saka yun, sa gagawin niya, blessing kaos faith and by na Jesus, ang buhay kawalang manunubos. Then Gertz, dudurugin niya yung ulo ni Satanas. Seryoso ako. And hedas hu nainisindas ang Diablo sa lumang tipan. Kay sa Genesis 3:15. At sin la deklarasyon no teo umo sa mga sa kalaban. Matslogay. Tasod ba nga so, ang tradisyong o penang platinterio esta pasa, ihaboks pa na isulat ang batas. O de, para si Job ng aklat ng Levitico, paano ng pagtubos. Pero alam ni Job ang kwento ng Genesis. Alam ni Job na pumatay ang Diyos ng unang sakripisyo. Si Jesus, gamit ang kanyang mga kamay, painasti and naninayps mo na mga daw binihisan ang kanyang mga anak sa pagtubos. Ang pangako ng darating na manunubos sa pamamagitan ng sakripisyo ay nasa buong lumang tipan. At siyempre kapag nakarating tayo sa bagong tipan, ito ay ganap na natupad sa kordero ng Diyos na dumating upang alisin ang mga kasalanan ng mundo. Kaya't si Job ay gumagawa ng espiritual na pakikipagdigma dito sa pamamagitan ng panalangin, pagsamba at pagdarasal. Guys, such nine ang kanyang sawa sa tabi niya. Pero kung babasahin mo ito sa libro, wala akong duda na ginawa nila ito bilang mag-asawa. Dahil flying guests ng guy balang na side tayo Lex Y. Ay meet saying dahil kung may gustong sirain ito ng kaaway. Kung nasa pag-iisalit sa kaksal ay naglalayo sa inyong mag-asawa, pinaghihiwalay kayo. Walang ibang mas makapangyarihan kaysa sa mag-asawang nananalangin para sa kanilang mga anak, para sa kanilang mga mapanirang anak na magkasang-ayon, kailangan ng trabaho, biyaya, pagpapatawad at pagtitiyaga, pero nagsasakripisyo si Job, tayo siya si Bagsum Samba. And then, pinabuhan ni Marambay ang danggeri sa kalangitan, ang pagsubok at binigyan ng pahintulot ng Diyos, binaban niya ang bakod. Ito ay isang pagsubok. Hindi siya galit kay Job. Hey, tulad niya siya, Dubai sa isang pagsubok. And always nice to the guys para sirain siya. Ngunit ay si Diyos na maglabas ng isang maganda sa kanyang buhay. Kaya nangyayari ang pagsubok. Lahat ng kanyang mga ari-arian ay nawasak. Ang kanyang mga lingkod ay pinatay. At lahat ng kanyang mga anak ay namatay.
Ibig kong sabihin, lahat sa isang araw. Tinatawag ko itong araw ng impyerno. At lahat tayo ay nakaranas na ng mga ganitong araw. Pwede sing sa barin doon sing Romol sa impyerno. Pero wal pa sa amin ang nakaranas ng katulad kay Job. Ang pinakamalapit lang ay si Jesus sa krus na kinakatawan ni Job. Paano na nga ba lumaban si Job at hindi niya ito naiintindihan? Kumain balsing dust sa reds. Karin dito sa mga Efeso na isay, nguro sa espiritual na panangga ng pananampalataya at pagsusuot ng helmet ng kaligtasan o na may espiritual na sandata. Hindi niya ganap na naiintindihan ang espada ng Espiritu, ang salita ng Diyos. Hindi niya nauunawaan ang pangalan ni Jesus na binigyan tayong pahintulot gamitin. Ang daming nasa arsenal na wala siya. Paano siya mananalo? And they was now sir white chomped and they was Sunday. And there's like not white na talo. Sa Job or they mawabay na pusong and fine bo and hinibumit. From diding sa Jacob sinarubani ve. Yurdan iwakan niya sa Jesus. Ang nakibuno sa kanya buong gabi. At simbiran niya sinwo, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako pinagpapala. Siya ay matiyaga. Si Job, sa ilang pagkakataon, ay pabigla-bigla. Sa ilang pagkakataon ay galit. Siya ay nagngangalit. Pero siya ay hindi kailanman, what's your friend is paghanap sa Diyos. And I say for run the free sing o bahay na pong Diyos. Pero sa fanat siya, sa Diyos, sa kring mga, niggas, kring mga tumir dead, pag Diyos mawala yung lahat. Forward sa Job, why came the inquiring spiritual, to kikidigma and southern corporate bike road sa lumang depan. At comes his outpost sa way Jesus sa krus. At that Jonas sa walatin, nawalan siya ng lahat. Versikulo 20, tuwayaw si Job at pinunit ang kanyang damit na pareho din ang ginawa. Kasam is an Hudyo, Hebreo, or culturing kiyo, sa datan lobos na bagkawasak. Ang forbang kang puso ko ay punit ang gaya-gayaing kasuotan. Kay Siro, tuminig si Job, pinunit ang kanyang balabal, inahit ang ulo, at nagpatira pa sa lupa. Pakobo, or then, is a so, board sing na slide sa Biblia, as a mag-5 harm na slide sa Biblia. Tinatawag din ko rito paut sa pagsamba, na wala na siyang kahit ano, literal, na wala na niya ang lahat. Siya ay nasa lugar na tinatawag na dunghill. Makikita natin iyan ng mas malinaw. Ito ay isang basurahan. Puno ito ng mga abo ng sinusunog ng mga dumi ng tao. Sinunog na dumi, basura, at mga bagay na patay. Rosimi sa Mono Sol Kanisagasa, lugar na tinitirhan na deketongin, lugar na inuuwian ng mga asong kalye. Doon nanirahan si Job. Lesson niya ang lahat sa espiritual na digmaan. Hindi mo kailangan na umubot sa ganong sukdulan. Ngunit gawin ang ginawa ni Job dito at itinaas niya ang isang hallelujah. Madalas naming kinakanta ang kantang iyan sa aming simbahan. Itaas ang isang hallelujah. Kahit sino ay maaaring magsabi, pinupuri kita, Panginoon, kapag nakatanggap ka ng bonus. Pag na-momentum ka, o di sa nagkaring maganda. Ayos yan. Hindi lahat ay nagpupuri sa Diyos. Pag magandang nangyayari. Pero sasabihin ko sa iyo, espiritual na digmaan ito. No kay sa wang ginawa na niyon. At is faint for niyan do of hope so sa king. At wamin din for gawin ito. Tandaan sa mawanuing haong mula kay Satanas ay oo, may mga sumasamba sa iyo. Sino ang hindi sasamba sa iyo? Binibigyan mo sila ng lahat. Binigay mo sa kanya lahat ito. May mga tupa siya, maraming ari-arian, pera, mahusay na mga anak, magandang asawa, at magandang bahay. At siya, si Job Ponderosa. Sino ang hindi magpupuri sa iyo? Kundi Mario Sarkan. Yan sa ikaw 9, yes, ay susunod na kabanata, sabi niya sa Diyos ng magkatulad. Sabi niya, okay, kinuha mo ang lahat ng kanyang mga ari-arian. Ngayon, kunin mo ang kanyang kalusugan. All verse the way they found and listened there, well, like this, the way kagawa ng pagbabago. At sinusubok si Job ng tadhana. Karob doon, may sigat, may pigs. And on say, pinakamala na sandatary satanas o physical na karamdaman. Mga pagsalakay ng sakit. Hindi ibig sabihin na ang bawat sakit ay mula sa mga demonyo. Hindi iyon, ngunit lahat ng sakit. Exploiter sa Cape Culinary Adan at Eva si Sarasanan. Resulta to. Pasom na mga sa mundo sa pamamagitan ng kasalanan. Ang sakit ay hindi kailaman kaibigan natin. Hindi ito mula sa Diyos. Ginagamit niya ito. Paspalay kay Lucia Dice. Katulad ng sinasabi natin sa sharing ito, kamto niya daw maplano ng kaaway para sa kasamaan, para magdala ng kabutihan. Katulad ng sa isang aksidente na iniwan ang isang mahal ko sa wheelchair habang buhay.
Pero nagtagumpay siya laban dito. Nagtagumpay siya sa limitasyong ito. Nagtagumpay siya dahil ang plano ng kaaway na sirain, kinunsana at binaliktad ng Diyos ang sitwasyon, ang ginawang plataforma na wheelchair na yan para magamit. Pagigyan bagpag ni Jesus sa buwang tao. Kaya may balakin ng Diyos. Pero dahil kasong ito, hindi alam ni Job na gagawin ito ng Diyos, pero nagsimula siyang sumamba sa Diyos. Kung hindi mo matutunan ito, ang karamihan sa espiritual na pakikidigma ay ilalapit ka sa Diyos. At yan na Loviel, Swine Sodels, ay bo, and stars, hours kong kwento na bitiwag ko noon ay mula sa isang charismatic na pastor na naniniwala sa espiritual na digmaan, and siya ay magpuputol at self-indulge view ang higpit and silid. E persuffer with you. Pero without views, diyo in lider nung pagsamba na lumapit at sabihing, sensya na takumli ko takwento is exing madig siya sa koligon, pero awandam niya ay tatalian niya ang espiritu nito, tatalian niya ang espiritu ng kabigatan, tatalian niya ang espiritu ng kalituhan, kinuha niya ang autoridad at naramdaman niya ang kaunting kalayaan empedaw sa isang linggo o sawang linggo para niya ulit ang higpit na presyon, lalabit siya at kukunin ang autoridad at itatali ang espiritu nito at itatali ang espiritu niyan. Makakaramdam sila ng kaunting kalayaan at magpapatuloy. Isang araw, nasa kanyang parikalas ng Jew, magsusot ng journal, pakinits, why magsalita ang dasagay, and sirain das pata baga sa idolo. Te sign bin now siyo, kailan nyo, hindi ako sumasamba sa Diyos-Diyosan. And sign bin Diyos, ikaw ay isang sumasamba sa Diyos-Diyosan. At sign bin niya, paano ako sumasamba sa Diyos-Diyosan? Sabi niya, tuwing linggo ng umaga, binibigkas mo ang mga pangalan ni Satanas kaysa sa pangalan ko. Pinalalaki mo ang kalaban, kaya sa sunod na linggo, prayer and attention in forays and say, have faith in wise ang worship leader. Siyas na binay, simon na beverage sa mga pamalan ng Diyos. Umaga. Itaswa siya na iba-ibang pangalan ni Jesus. Sambay natin ng Diyos, bumalik tayo. Ito ang digmaan na tumatalo sa kadiliman. Ang naiwan ni Satanas mula sa pagsamba ni Job ay isang bunganga ng alikabok mula sa tambakan. Natalo siya sa laban na iyon. Akala niya hawak niya si Job, pero si Job ay pumunta, Beskeo. Gaya nung panahon, panablag sa digmaan ng pao. Well, una, dinadala tayo ng pagbaw sa lugar ng pagbaw at kababaang loob. Abalop sa siya na sinabi ni Pedro sa atin na Diyos ay nabigyan ng biyaya sa mapagpakumbaba. Ang kapalaluan at pagsamba ay hindi magkasama kapag wala ka nito. Kung ikaw ay sumasamba at nakararamdam ng pagmamataas tungkol dito, hindi ka talaga sumasamba. Ang pagsamba ay tungkol sa kadakilaan ng Diyos na ating sinasamba. Tayo'y lumalapit ng may kababaang loob. Tayo'y lumalapit ng may kahinaan. Hindi sinabi ni Job, sige, salubungin mo ako, Satanas, yan lang ba ang meron ka? Lumabas ka. Siya'y nagtagumpay sa pamamagitan ng pagiging mahina. Tewos din niya hinayan na yan dahinan paralisahin siya at sumuko na lang. Kaya sinayan niyang dalhin siya ng kanyang kahinaan doon sa malakas. Nagsimula siyang sumamba. Nagsimula siyang tumawag sa Diyos. Sabi niya sa Kabanata 1, versikulo 21, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina. Hubad akong babalik. Ang Diyos ang nagbigay at ang Diyos ang nagbabawi. Purihin ang pangalan ng Diyos. Kaya kinaigsa sa pagsisi sa Diyos sa pagkakamali. Siya hindi life pike sabay. Ang pagsabay na magbabago sa'yo. Hindi ko makakalimutan ang unang beses kong natutunan ito. Maliit na bagay lang talaga. Pero estudyante ako sa seminaryo. Wala pang cellphone noon. Siguro mga huling bahagi ng dekada 1970. Kalagitnaan ng dekada 1970. Kalagitnaan hanggang katapusan ng dekada 70. Pauwi na ako. May dala akong Fiat station wagon. Tinawag ko itong Rapture wagon dahil meron itong mga bumper sticker ni Jesus sa likod. Nasa Kissimmee ako, pero noong panahon na yon, wala pang masyadong tao dito. Nagsisimula pa lang ang Disney World. Nasa isang gilid na kalsada ako at pauwi na ako. At home maglola ko. Pauwi na ako galing seminaryo. Mahal ko ang Diyos. Nag-aaral ako ng kanyang salita. Buong puso akong naglilingkod kay Jesus. Uuwi akong magsermon at hindi pa ako kasal. Sa sandaling iyon, sabi ko sa Diyos, galit na galit ako. Ipinatong ko ang aking mga kamay at nanalangin sa aking sasakyan. Ngayon, hindi ako nagdududa na hindi kaya ng Diyos. Pwedeng pagalingin ng Diyos ang kotse. Siya ang lumikha ng universo. Hindi niya pinagaling ang kotse ko. Kaya na akong meskin na ngayon, sabi ko, Diyos, anong gagawin ko? Hindi ko nga alam kung ano ang cellphone, kaya walang paraan para makontak ang kahit sino. Nasa gitna ako ng walang taong kalsada at ang tanging magagawa ko dahil nakikinig ako sa mga aral tungkol sa pagsamba bilang sakripisyo. Sabi ko, literal, sinabi ko ito ng ganito. Sabi ko, Diyos, sa tingin ko, hindi ko ito sinasadya. Kung the base na riyag, kostram kung ikaw may karapat dapat na purihin
at sasabihin kong purihin ang Panginoon. At nagsimula akong itaas ang aking mga kamay at pinuri ko ang Diyos. At that's nagsimawang magpasalamat sa kanya. And he's so ordainment. Why king and then slide signing pa adoration. Kung hindi bisayit po ang Diyos for kodikitnim ng tampo, kahirapan ng loob, pagkalumbay. Ang kaaway ay papasok at makikiayon sa iyo. Kawawa naman ako. Bakit ako? Bakit ganito? Hindi patas ang buhay. Napakahirap ng buhay. Galit sa akin ang Diyos. At lahat ng mga demonyo ay bumulong. At nandoon si Job na sinusubukang paniwalaan ang mga yon. Pero siya ay nagpasakop sa pagsamba. Sa kwentong yun, habang nagsimula akong magpuri sa Diyos, bigla na lang umandar ang aking kotse. Well, hindi naman talaga, pero may ipinadala si God na tao na huminto at nagtanong, hey, kailangan mo ng tulong? So kaya ko sa likod ng kanilang pickup truck at pumunta sa kanila. Nakaroon na tatlong-katlo ng daan pa uwi at kailangan lumiko sila, kaya ibinaba nila ako. Sumakay ako sa susunod na kotse habang nag-hitchhike. Mga adik sa damo ang laman ng kotse. Pumara ako pagkatapos ng 1 milya kasi na-realize ko na puro adik sila. Sabi ko, okay, pwede ba akong bumaba dito? Bumaba nga ako, papalubog na ang araw at nagiging maliwanag na. Gabi, nasa likod ako ng daan. Nasa 64 ako. Kung nakapag-drive ka na sa Arcadia at 17 at 64, nasa liblib na bundok ako. Sabi ko, Diyos, salamat. Pagso, kanan niya evaluate. And gasto kasi ngayon, or kumefta sa doon ng pickup truck and saving coping misab sa droga. Bigla na lang, hindi ko pa nga nasabi ang pangalan ni Jesus, parang Back to the Future. Biglang sumulpot itong kotse, Stumals, and yung Skate of El Dorado. And now, Sondo, yes na yun. And at bumukas yung pinto, sa house, parang alam mo, may ilang lata ng beer na nahulog. Sabi ko, naku po, sabi ng lalaki, sakay na, saan ka pupunta? At sabi ko, sumakay ako. At naisip ko na parang lazy boy ang upuan. At ang mga mata niya ay parang Georgia Road Map. Sabi ko, pupunta akong Fort Myers. Sabi niya, doon din ako pupunta. At bago ko napagtanto, umaandar na ang kotse sa 100 at 10 milya bawat oras. Sign this, tuwid tibok-tibok ang puso ko. Sabi ko, oh Diyos, ano gano'n nagawin ko dito? Kaya, nagsilahan magkwento tungkol kay Jesus. Sabi niya, ayoko makarinig tungkol sa relihiyon. Hindi ako nag-uusap tungkol sa relihiyon. Sabi ko, sige, hindi rin ako mag-uusap tungkol sa relihiyon. Mag-usap na lang tayo tungkol kay Jesus. Nagkwento ako tungkol kay Jesus. Kumalma siya. Fras na organ sinifuvan. Desi kasashi. Everything in script. Pinanhangan. Desi kiso mayos. Probang hidera ako sumamba. Patsway yadak sambi. Dan po sa po gabiwaya. Di mo arabari. Ay nakatuon sa Diyos, hindi sa Diablo. Kaya tinitingnan ko kung ano ang ginagawa ng Diablo. Ang pagsamba ay itinataas siya. O may ginagawa ang Diablo. Pero nilalabanan ko siya tulad ng sabi ni Peter sa paglagay ng mata ko sa may kapangyarihan at pagtitiwalaan siya. Pagsuko, wala akong sagot dito. It will be free over in all wine and sa sanding is kababalo. Kaya sa kifalbaon sa espiritual na digmaan. It is rin totin din daw tinay. We said to mo, duway ka lang si Haring Jehoshaphat sa Chronicles 20. Ay kantanay ka pinangunahan ng praise team ang mga hukbo at sinabi nila, purihin ang Panginoon, ang kanyang awa ay magpakailanman at pinangunahan nila ang hukbo sa pagsamba at nilito ng Panginoon ang kaaway. Sa Demetawsing kaway o ang sawa ni kanilang haharapin sa labanan dahil ang labanan ay hindi atin sa sandaling iyon ng pagsamba na pagtanto mo na ang labanan ay sa Panginoon na ngayon si Job ay muling lalaban. Si Job ay may iba pang mga bagay na kailangang gawin ngunit sa araw na ito, araw. Wesen doon, alikabok, ibig di sadness, and igali Job, yung sa emosyon, sa nararamdaman, at sa mga sitwasyon. Si Job ay Diyos. Hindi dahil may nakuha siyang kahit ano, hindi siya nakikipag-barter kay God, hindi siya nagmamanipula. Abo boy, ito siya, atang ibape, kailangan kita Diyos, mahal kita, at iyan ang pagsamba. At kapag ginawa mo yan, spiritual na labanan, napulusan ka ng mademuyos sa impyerno, nakikipaglaban ng Diyos para sa atin. Ang pinakamagandang magagawa mo para labanan ang kaaway ay sambahin ang tunay at buhay na Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Kinamumuhian niya iyon ng higit sa anuman. Pwedeng sakripisyo, sanctuary Job, ay suet sa ble. Taday nako tasay ay mitong krus and doon ni Jesus na siyang huling sakripisyo na naging pinakadakilang pagsamba. Terdes sing big skull na kanang soy, kailuluwa and sakeful one bang dora kapag ligtas. Hallelujah. Magtaas tayo ng hallelujah. Magdasal tayo. Mang Diyos, inuwagan sa pabos na doon sa grupong ito na purihin ka para sa mga bagay na hindi komportable at mga pakikibaka at hindi ayon sa kanilang nais na mangyari sa buhay. Ngunit Panginoon, naway magtaas sila ng hallelujah bilang pagtutol, Panginoon, laban sa masama at ipagdiwang ito. Amen. Yan doon chinga mo yung taubusan na yung pagkatao, pari ng yung oras ng pagbabahagi, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
Amen. Pagpalain ka ng Diyos.